start natin yung Bergman. Ayun, no? Ayun na, namatay na yung makina. Isa pa. Isa pa. Ayan. Ano pwedeng gawin dito? Bago natin pag-usapan yan, napansin namin na marami sa inyo hindi pa naka-follow or naka-subscribe. Kaya mangyari po lamang na pindutin yung subscribe at saka mag-like and comment na rin kayo sa video na to. O kaya naman mag-follow sa ating mga social media pages para hindi ka magpuhagi sa mga ganitong balita. Bergman ang gamit ko nung dati pa, siguro mga 2-3 years ago nung lumabas yung version 1. At alam niyo naman ang paglabas ng version 2, yun naman ang ginamit natin sa Libot Pilipinas kung saan kami ni Boy PA nilibot namin na Pilipinas ng all-stock na Bergman ang mga gamit namin. Ang gamit ko is the Bergman version 2 standard at ang gamit naman niya is yung Bergman EX. And then, bago matapos ng 2024, bumili naman ako nitong Bergman EX ko. Yan. So, napapansin niyo, all those years, Bergman naman talaga yung gamit ko. Pero, may mga nakikita ako nagko-comment o kaya nagme-message, kesyo, bakit daw yung Bergman nila nawawala yung menor, namamatayan sila. So, that has been an issue for some. Again, personally, sa 3 Bergman na nagamit ko na, sa ilang taon ko na nagamit to, wala akong naging issue sa lahat ng mga Bergman ko. Pero yung iba na nakausap ko, sabi nila, bakit ganun? Bakit nawawala yung menor? Yan ang sasagutin natin sa video na to at ipapakita din natin sa inyo kung ano nga bang dapat gawin nang hindi ka naman gagastos ng ganun kamahal. As in, barya lang gagastosin mo dito. Okay, papakita ko sa inyo kung ano yung problema mga brother. Yung ba, nag-start ka ng Bergman, ay, di pa pala naka-start. So, start natin tong Bergman version 2 na meron tayo. So, smooth start. Walang problema. Nire-rev ko. Ang kadalasang nagiging issue nung iba, hindi ng karamihan na, nung iba, kapag binitawan mo na yung silinyador, yan na. Yung parang humihina na yung menor niya, tapos tuluyang mamamatay yung makina. So, ang mangyayari niyan, kailangan nilang i-start ulit. Pag umaandar, walang problema. Pero pag ikaw ay bumitaw sa throttle, namamatayan siya. So yun ang nagiging problema ng ilan lang naman na nakakwentuhan ko. Kaya actually napakadali lang na solusyon nito. Yung video na to mga brother is DIY. Okay? Kumbaga sariling kaparaanan kung paano natin susolusyonan to. This is not in any way endorsed by Suzuki Mechanics. Ito ay daga na lamang ng experience natin sa paggamit ng Bergman. The best pa rin yan kung kayo may mga Bergman EX or Bergman Street, dagin nyo pa rin sa inyong mga 3S shops dahil napakaraming Suzuki 3S shops sa buong Pilipinas o kaya sa mga trusted mechanic nyo. Dagin nyo na lang yan doon para mas ma-check nila. Pero kung ikaw ay medyo walang oras, walang panahon, walang budget, alam nyo ba na yung ganitong klaseng problema, mareresolve ba natin to sa halagang 200 piso? Yun lang ang kailangan natin dyan. Paano? Ito yun. Rek na tayo ngayon mga brother, wala nang pagigoy-gigoy pa. So meron akong dalawang Bergman version 2 na meron dito. Yung isa yung sinampulan natin na nawawala yung menor hanggang sa mamatay. Tapos ito naman yung stock natin. Kaya binuksan ko na para mapakita sa inyo. So yung stock talaga for the Bergman version 2. Yan. So pansin nyo, kahit na nakabitaw ako sa menor, ang ideal scenario is hindi siya mawawalan or hindi siya mamamatayan ng makina. Kahit mag-throttle ka, tapos bitaw, hindi siya namamatayan yung makina. Ang kadalasang issue kapag tayo ay nagkakaroon ng problema sa menor is the ISC or yung idle speed controller. Ito yan, pakita ko sa inyo. Etong parte na to mga brother. Normally, sa mga Bergman natin, ito automatic na yan. Kumbaga, siya na yung nagko-control kung mataas o mababa yung menor ng motor mo. Yan lang maliit na parte na yan. So, kadalasan, due to wear and tear, dahil yung mga nakausap ko naman ay mga hindi, patay mo na natin, ay hindi mga, kumbaga, bago pa lang yung Bergman nila, tapos nagka-issue na, hindi. It takes about 2-3 years or maybe even beyond for the few na nagkakaroon ng issue na ganito. Ano na lang yun, kakagamit. Siyempre, lahat yan subject to oxidation, pagkaluma, wear and tear. Isa to sa mga naapektuhan itong ISC natin mga brother. Ngayon, sabi ko nga kanina, automatic yan. Siya yung nagmo-modulate ng menor ng motor mo. Kapag ito ay, dahil sa kalumaan o kaya naman dahil nasira rin lang talaga,
ang nangyayari sa ISC na to is hindi niya na masustain yung kanyang menor. Kapag yan ay either mataas na yung menor niya, mapapansin mo pag in-start mo parang bakit hindi na katulad ng dati na smooth lang, na sakto lang yung menor niya. Alam mo naka-high rev na kagad siya. Eventually, masisira na yung ISC mo, ibig sabihin ng pagitin na mamamatayan ka na ng makina, yun na yun. Yun na yung pag hindi ka na nagsa-throttle, mawawalan na yung power yung engine mo, mawawalan na ng power yung motor mo. On some cases naman, kapag itong ISC natin ay gano'n na nga, na subject na sa wear and tear and all, bukod sa tataas ang menor, yung flip side naman nun na pwedeng mangyari is, yun na nga, inawawalan ng menor. Gaya nga nitong motor na nandito. Start natin. Okay ang andar. Hanggang sa parang magpupugak siya, tas mawawalan na ng menor. Ibig sabihin, palyado na yung ISC mo. So, tatanong nyo sa akin, naku brother, ano yan? Malaking problema yan. Kawawa naman ako pag natirikan ako. Doon naman papasok yung proper maintenance natin sa ating mga motor. Kasi kung lagi mong napapa-PMS yung motor mo or yung preventive maintenance schedule ng mga motor, kahit na anong motor pa yan, mapa-Bergman o ibang modelo pa, madedetect yan ng mekaniko mo kung okay pa ba yung menor or hindi. Kasi isa yan sa mga checklist na tinitingnan kung okay pa yung kondisyon ng motor. Sakaling umabot ka na nga sa punto na namamatayan ka na, yun na nga yung problema. Ito yung solusyon yan. Ngayon, papakita ko na sa inyo mismo. Ito kasi, binuksan na natin itong mga brother para makita nyo mismo yung solusyon na dapat natin gawin. Ito So, mapapansin nyo, brother, yung ISC dito napalitan na. So, mga 90% of the time, kapag ikaw ay nagkakaproblema sa menor, yun na nga, pag namamatayan ng makina, humihina yung menor, ito yung, kumbaga, pinaka-common na issue pagdating kay Bergman. So, mapapansin nyo, iba na to. Ang binili ko para sa Bergman na to is the manual ISC. Papakita ko sa inyo yung epekto niyan. Start ko mga brad, ha. Yan. Pinalitan na, pero namamatay pa rin. Bakit? Kasi, dahil manual ISC ito ay, kumbaga, nakokontrol ko na yung menor nito. Meron na akong freedom kung bababaan ko ba or tataasan ko yung menor. Okay? So, ito, start ko ulit. Ayan o. Diba? Ngayon, dahil pinihit ko na siya clockwise, tumataas na yung menor niya. Ayan, mas mataas siya ngayon. Ewan ko naririnig nyo sa video. Pero kapag ito naman ay in-adjust ko counterclockwise at isasagad ko, hihina yung menor, ayun o. Hinaan ko pa. Hanggang sa hindi niya na nasusustain yung menor niya. Isa pa ha. O, syempre, tataasan ko na. Ayun o. Para hindi mamatay yung motor. So again mga brother, this is manual ISC. Pwede kayong bumili ng automatic ISC para sa Bergman nyo. Okay lang naman yun, option nyo yun. Itong ISC na gamit natin yung manual, kaya ito yung ginamit ko kasi ano lang to, 200 pesos plus. Parang mga 240 pesos yata. Mga ganun, mura lang talaga. Online lang to, wala na ako i-endorse sa shop. Basta hanapin yung Bergman ISC sa mga online shopping platforms. Yun lang yun, 200 pesos plus na-resolve na yung problema mo. Tapos yun na nga, dahil manual siya, ikaw na lang ang magseset kung gusto mong mas malakas na menor, pihit lang yan, ayan o. Yan, mas mataas na yung menor niya. O kaya naman, mas mahinang menor. Yan. So kapag ikaw, dun lang tayo sa sakto lang, yan. Kapag ikaw, nakuha mo na yung menor na gusto mo, yung idling na gusto mo na sinasabi natin, okay na yun. Tapos na yung usapan doon. Isasalpak lang to, plug and play, tapos, kabit mo na yung upuan mo, and then, you're all set. Dahil kahit mag-rev tayo, dahil in-adjust ko na yung manual ISC sa tamang settings niya, start na natin. Tingnan natin kung mamamatayin pa rin tayo, ha. Yan na. Di na siya namamatay. Di ba kanina namamatay? Kasi mahina. Kumbaga binabaan ko yung ISC kanina yung settings na. Okay, okay na. So, plug and play lang. Ito lang. Yung maliit lang na yan.
ang nagkukos ng problema na yun. Pupunta tayo dito sa kabila. Ito siya. Ito lang to ha. Yung itim na to, yan yung stock na Bergman ISC. Yan lang yun. Pag pinalitan mo ng manual ISC, ito na siya. So again, 200 pesos, 200 plus pesos sa mga Shopee, Lazada, etc. So adjust mo na lang yung menor dun sa preference mo. Solve na ang problema mo. Sa 3 taon na gamit mo ang Bergman mo, 3, 4, 5 taon, nagkaroon ka ng issue na yung menor mo nawawala, namamatayan ka, mareresolve yan sa halagang 200 plus pesos. Ganun lang kadali at ganun din lang ka-accessible ang pyesa ng Bergman. Okay mga brother, so singit ko lang, ito yung nakasalpak talaga dito. Yan, yung pinapakita natin doon sa Bergman version 2 na puti natin. Ito talaga yung nakasalpak siyan. Ginawa ko, tinanggal lang natin to, tapos pinalitan na nga natin nung manual na ganito. So ito, hindi ko to tinatanggal, hindi ko dinidisconnect kasi na-observe namin na kapag ito ay tinanggal, nagse-check engine. Pwede mo yan i-secure na lang dito ng zip tie. Again mga brother ha, ano to, DIY. So maaring, syempre, pag mekaniko ng Suzuki, maaring mas makapag-recommend pa sila ng iba pang paraan. Pero kung wala kang oras magpunta sa napakaraming Suzuki 3S shops nationwide, isa to sa mga paraan. Kung marunong ka naman, magsasalpak lang naman. Yan. Eto siya. Kung mag-order kayo online, yan ito yung itsura niya. Similar sa ganito. Yan. Kano lang, ito yung manual IC, yung napipihit pa rin. Kasi yung nasa loob niyan, ayan, ito yung pumipihit sa loob. Yan. Okay, tip. Kung sakaling wala kayong makita na specific sa Bergman or Bergman Street o Bergman EX, pero alam ko sa Bergman EX wala namang ganitong issue. Sakaling wala kayong makita na Bergman ISC mismo, yung compatible sa kanya is yung ginagamit sa NMAX ISC. Yun na lang i-search nyo, NMAX ISC. Ganito rin lang itsura niya. So yun ang featured video natin sa araw na ito mga brother. Again, para hindi kayo magpuhuli sa lahat ng mga motorcycle news, tips, and reviews, be sure nakafollow kayo sa lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Sa video na to, medyo technical yung pinag-iwanag natin. Hindi ako nagpapaka-expert bilang mekaniko, pero dahil ako ay matagal nang gumagamit ng Bergman at Bergman pa rin ang gamit ko ngayon. Tanging ano lang naman, ibinabahagi lang natin ang natutunan natin, ang DIY experience natin para makatulong dun sa mga motor na nagkakaroon ng problema pagdating sa kanya-kanyang menor sa napakatipid at napakadaling paraan. O paano? Ride na tayo! Bergman, tipid to sa gas eh. Till your next video mga brother. Salute! Yan ang sasagutin natin sa video na to at ipapakidin... Yan ang sasagutin natin sa video na to. Yan ang sasagutin natin sa video na... Yan ang sasagutin natin sa video na to at ipapakidin... Gutom na.